Ito nagti-trending. Bumabalik yung trending. Yung hayop na si Erich Sylvester. Gagalit noon kay Kiko Matching. Halos patayin niya si Kiko Matching. Batas na yan. Paano ngayon hahabulin ng Estado ang mga minor de edad na 15 anyos ka, di ba? Marami ka nang alam. Oh, nasa 14, second year, 15, third year. Third year high school na. Third year. Marami Third year. Parang jer-jer. Itong putang, akala ko bas lang ka third year. ng kalukuhan ng 15 years old senador. Ewan ko ba? Pero pinagkakataka ko rin kasi. Bakit naman inaprubahan ng mga kasamahan ni Kiko Pangilinan? Mga sandamukal din ng mga pulpul na mga senador. Diyos ko po. Diyos ko lamang pong sabihin na... Sabi pa niya, ba't kulang to? Ang sabi pa niya, bibiyakin niya yung, ano yan, sasapakin niya si Matching pag ano na siya, pag naging senador na siya. Tingnan mo siya ngayon. Tama na magawa ng batas, ito Juvenile Justice Fair Act. Dahil ito po'y alinsunod po sa pinirmahan natin sa United Nations Convention on the Rights of the Child na sinasabing hindi dapat babaan ang edad ng criminal responsibility bilang miyembro po ng... Bullshit, di ba? Nangyari bait-baitan. Kita mo, Tulfo versus Tulfo. So, ganito yung gobyerno ninyo. Ang tapang-tapang bago mag-eleksyon, di ba? Sabi niya, tatakbo daw siya sa ng Senado at bibiyakin niya o sampalin niya o kung ano man ang gawin niya kay Kiko Matching, di ba? Pero ngayon, sinusuportahan na niya. Anong ibig sabihin nito, mga kababayan? Ibig sabihin, hanggang yabang lang siya dahil wala naman siyang paninindigan dahil nga nakatanggap ng maleta. Yan ang inyong gobyerno. Puro maleta ang pinagkakabalahan nila, kaya ganon ang nangyayari sa pagdating sa Senado. Diba? Ito yung government nyo na sinasabi pa ni Remulla na 50% bumaba ang krimen sa Pilipinas. O nakikita nyo naman, kaliwat kanan ang gurguran, kaliwat kanan ang patayan. Diba? Anong pinagsasabi nito? Mga kababayan, ano ang pinagsasabi ng mga nakaupo na yan? Wala, hindi nga sila abala para sa economic recovery. Hindi sila abala para matapos ang kaguluhan, yung mga kaguluhan, ang korupsyon. Kasi sila mismo ang magnanakaw. Yung mga nag-expose ng kanilang pagnanakaw, ng kanilang maleta, katulad ng mga sundalo, ayun, kakasuhan pa. Yung mga katuwang, katulad ni Mike Defensor, ayun, ginagawa ng kwento ng gobyerno, ng NBI, para kasuhan ng mga non-bailable cases, para what? Wala nang magsasalita, matatakot na lahat. Tignan mo si Magalong, natakot. Ang yabang niyan dati. Kaya siya may listahan siya, may alam siya tungkol dito sa flood control, natuwa pa tayo. Tumahimik si Magalong. Tumatahimik si sundalong supot. Di ba? So tumatahimik sila sa ngalan ng maleta. So again, ito yung mga latest na pangyayari sa inyo. Abala sila ngayon, again, sa impeachment pa rin ni Inday Sara, at wala silang pakialam sa mga nangyayari sa estudyante. So gabayan nyo na lang ang inyong mga anak kung paano nyo sila iligtas. Dahil nakakatakot nang mabuhay sa Pilipinas, dahil ang budget na para sa safety, security, food, education, healthcare ay napupunta sa mga demonyo. Mga napupunta sa Hermes luxury cars, sa lahat ng pagnanakaw nila, di ba? So napupunta lahat, kaya wala po kayong budget, kaya magtiis na lang kayo, huwag kayo maninindigan. Okay? Kasi pag nanindigan kayo, dahil nga takot kayo, kakasuhan kayo. O, katulad ko, katulad pa ng iba, okay? Tatamnan ng kaso. Katulad ni Mike Defensor ulit, at nila Congressman, Senator Marcoleta, at lahat ng, like mga Duterte. Di ba? Habang kayo ay patatahimikin ng what? Ng 10 kilos na bigas, magbuhat-buhat si Lisa Tanas at saka si Isko ng bigas, bibigyan kayo mga kawawang pobre ng 10 kilo, tapos sasabihin sa inyo pa, mabait na. You know, the budget of that 10 kilos na bigas, 250 pesos. Or 200 pesos pala, kung 20 pesos lang yung bigas. Doon lang kayo Yun hanggang doon lang talaga. Okay? Hanggang doon lang kayo at ayaw niyong manindigan dahil ba gutom kayo, talawan kayo, or tatanggapin nyo na lang. So yan ang headline ngayon. Gagamitan lang kayo ng mga optics ng Bangag Administration, babato-batuhin lang kayo ng bigas. Mga kababayan, pakita natin yung bigas.
then okay na kayo. 'Di ba mabait si Satanas? Naku, hindi naman totoo yung sinasabi ni Maharlika. Ayan, oh. Mag-picture-picture lang, oh. Na kunyari binabigyan kayo ng bigas na tig to 20 pesos per kilo na bukbukin, okay na sa inyo. Well, sabi ko nga, at the end of the day, mga kababayan, okay? It's your choice. Oh. Ano sabi ni Rapi Tolpo na pinaliligiran ng mga babaeng pokpok at binibigyan ng tip na tig 250,000 pesos. Concerned daw siya sa inyo. Ano sabi niya? Nababahala daw siya sa dumadami na karahasan sa eskwelahan. Yun ang sabi niya, really? Nababahala ka? Kung nababahala ka, isoli ninyo ang mga ninakaw ninyong pera at ipondo sa mga proyekto para sa mga kabataang mga hayop kayo. Yung kapatid mo na nadelibera ng maleta at yung anak mo na gumagastos ng 2 nights sa Las Vegas, 7 million at ikaw mismo, Rapi Tolpokpok na nagmimigay ng 250,000 pang tip lang, wala pang tsuktsak. Okay? Ilagay ninyo sa edukasyon. Puro mga kababayan, yung mga pinagsasabi nila, puro lahat ito ay mga, kunwari lang, pagpapanggap. Dahil bagsak na ang buhay ninyo, okay pa rin sa inyo. Okay lang, hindi pa naman kami nakakaranas ng, yung okay lang kami kasi yung mga anak namin, hindi pa naman nakakaranas ng bang eh. Kaya sabi ko sana, yung mga susunod na biktima, kung meron man, yung mga anak na mga police na general na mga talawan. Di ba? Para maramdaman nila yung sakit. Oh, aside from that, sunod-sunod pala. Meron na namang, barilan. After graduation sa Davao de Oro naman to. May barilan. Kasi nga, yung mga tao ngayon, sa sobrang hirap ng buhay nila, nag-a-addict na lang sila o nangingidnap na lang sila dahil wala ng batas-batas. Dahil mismo, ang gobyerno ni Bangag ay magnanakaw.